So welcome to the first semester of academic year 2020-2021. So Merida Queen College. So income taxation yung subject natin. So papapakilala muna ako. Kahit konti lang. Para dun sa mga hindi nakakakilala sa akin. I will open lang sandali. So okay. Actually, hindi ko na nilagay lahat dito, class. So, currently, this is our affiliation, yung mga nauuna. So, I'm R.R. Jefferson Dimla, a certified public accountant, a master's in business administration degree holder. So, I am currently the chair, College of Accountancy sa National University, Baliwag, nakikita yung logo ko. Sorry, dapat MQC yan. Okay. I have an accounting firm na maliit. So I'm the sole proprietor located at Florida Blanca, Pampanga. So instructor sa Merida Queen College, taxation, AIS, CIS. Reviewer, taxation, Colegio de Sebastian. Reviewer, taxation, Guago Community College. Instructor, taxation, Auditing Theory, Don Honorio Ventura. Technological State University. Naging corporate finance officer din ako sa Laos Group of Companies. Naging accountant din ako ng Jollibee Foods. Isa sa mga isa sa mga franchise ng Jollibee dito sa Pampanga under the management of Nick Dao de la Fuente, yung nasa Guagua. Naging caddy din ako, class, naging tricycle driver din ako, class. So, lahat na lang halos ay naranasan ko na, class. So yun. Hindi madaling maging accountant, class, pero syempre gagawin natin lahat ng possible way para ma-meet natin yung goal natin. Syempre para ma-meet natin, malagpasan natin yung national passing rate at the same time. Syempre ang goal natin is maging #1 school dito sa Pampanga. Eventually, syempre, nationwide na yung class. So, nasa sa inyo yung challenge ngayon. Bakit? Kasi despite this pandemic, class, kailangan natin ituloy yung learning natin. Kasi definitely, pag hininto natin yan, syempre, sabihin natin, rurupok yung knowledge natin, mga ngalawang tayo, di ba? So, hindi natin pwedeng ihinto yung learning natin dahil lang sa pandemic na to. That's why the private companies, the president as well, push through itong online learning natin. Okay? So, ano pa yung mga magiging changes natin with regard to this online learning? Unang-una, class, hindi na tayo magkakaroon ng spoon feeding talaga. Usually kasi, class, pag ang college kasi, is spoon feeding eh. I-discuss mo muna before you're going to have a quiz, before you're going to have exam. Actually, class, in other schools such as UP, hindi na sila nag-discuss right away. Di ba? Quiz na kagad. Kung may question ka, itanong mo na. Di ba? Kung may question ka, i-discuss natin. Pero hindi yung spoon feeding na every word, i-discuss natin. So, bakit ko ba sinasabi sa inyo to, class? Kasi I want you to have an advanced reading dun sa mga topics na madi-discuss on the next meeting. Kasi, class, hindi pwedeng yung meeting natin, wala ka pang binasa. Kasi wala kang magiging idea kung ano yung mga magiging discussion natin. That's why, I don't know kung may books na kayo. Do you have all your books already? Wala po, sir. Wala po. Seryoso, wala pa kayong book? I thought may books na kayo. Wala pa po. Wala pa? Bakit yung kapatid ko may book na? I mean, sinagaling yun. Yun, hindi ko alam, ha? Yung online iba po, siguro, sir. I mean, e-book po sa online. Online. So, binili niya yun sa online. Hindi ko din alam kasi, I'm just wondering, may book na kagad siya. Okay, yung book natin, papakita ko sa screen ko. Income Taxation, 2019 version, like what I've said dun sa unang, I don't know kung sino yung nakausap ko, kasi wala pang nirelease na 2021 si Banggawan. Although yung book ko, sira-sira na, guys. Sorry, guys, for my book, di ba? 5 school pinagamitan nito, class. So, 1 year, last year, ito yung ginagamit ko. So, 2019 version, Income Taxation. So, ito yung book natin, ha? Income Taxation 2019. Ganito yung kulay na. Okay? So, ngayong class, since wala pa kayong book, I will send sa inyo yung course module, yung Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. Okay? You will have your assignment. Buti pala, hindi ko pa sinend yung assignment sa inyo kasi all I'm thinking as of now, until now, is meron na kayong books. So, wala pa pala.
So I will send sa inyo mamaya yung module natin, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. You will have your assignment, okay? I will send the link kung saan nyo sasagutan yung assignment ninyo, okay? Am I clear on that, class? Yes, sir. Okay. So let's start class with a opening prayer class. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Blessing prayer, dear God, as we gather in this place, may you shower your blessings upon each of us and prepare our hearts for the things that we will be discussed. Lord, help us to be a blessing in the way we speak and act. Let everything we discuss here be in alignment with your word. May your glory and peace fill this meeting. In Jesus' name we believe and pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, class. So good morning once again. Good morning, beautiful people. Good morning, future CPAs. Morning, sir. Naniniwala ba kayo? Lahat tayo, beautiful. Morning po. Opo. Tingnan mo si President, di ba? Yung bilib na bilib, tiwalang-tiwala. So we are all beautiful creation of God, class. So, let's start. Wala nang kwentuhang class. Discussion na kagad tayo kasi mahuhuli tayo sa discussion natin. Okay? So, introduction tayo ng taxation. So, income tax class is just part of the board subject taxation sa board exam. Okay? Actually, sa board exam, marami tayong topics sa taxation. Isa dito, yung income tax na madidiscuss ngayong semester. Next semester naman is business taxation. Meron tayong transfer taxation. Meron tayong doc stamp taxation. Meron tayong local government taxation. Sir, ba't ang daming taxation? Actually, class, sa ibang bansa, napaka-simplified lang ng taxation process nila. Sa Pilipinas, sobrang hirap ng taxation process kasi ang daming klase ng tax na binabayaran. Sobrang dami, class. As in, sobrang dami. Di ba? Magagaling yung mga accountant eh, di ba? Magagaling mandaya. Tama ba? Hindi ko din masasagot yan. Malalaman nyo yan pag nagtatrabaho na kayo. Ayoko kayo magkaroon ng bad image, class, pag sinabi nating mga accountants, di ba? Pagdating sa taxation. So, unfortunately, class, practitioner ako eh. May mga clients ako dealing with payment of their taxes, computation of their taxes, okay? Most of the clients, class, nagrereklamo sa akin. Pag binigay ko na yung babayaran nila tax, bakit nila, at tapos ang sinasabi nila sa akin, Sir, bakit ang laki naman ng babayaran ko? Sir, pwede ba natin liitin yan? Sir, pwede bang tumigil na yung ulan, ang lakas ng ulan? Sorry ako naingay yung ulan. Sir, pwede ba natin paliitin yung tax ko? Pwede bang ganito na lang yung bayaran ko? From 100,000, gawin natin 10,000? Actually, pwede naman yan ang sinasabi ko sa kanila. Yun nga lang, pag nagkabistuhan tayo, lalong lalaki yung problema mo. Kasi nga, nagdadaya ka na ng babayaran mong tax, eh, di ba? Kung titingnan niyo yung picture sa slide ko ngayon, tingnan mo yung tao, bigat na bigat sa pasanin niya. Doon sa pagbabayad niya ng tax. Di ba? Depende kasi yan sa treatment natin sa tax na yan. Hindi naman ibig sabihin nagbayad ka kasi ng tax eh. Laging disadvantage sa'yo yan. Okay? So mamaya mag-discuss lahat yan. Okay? So pag sinabi nating taxation class, taxation, ito yung process ng pangongolekta ng tax. Iba ang tax sa taxation. Okay? Ang taxation, ito yung process kung paano mangolekta ng tax ang government. Hindi ito yung tax kung paano, hindi ito yung amount na babayaran ng mga taxpayer. Okay? So, yun yung taxation. So, pag-uusapan natin ngayon, ano pa muna yung konsepto ng taxation? Okay? Next. Okay. Ano ba yung concept natin? So, ano ba yung mga objectives natin after nating ma-discuss tong chapter 1? Okay, number 1, concept is yung concept of taxation and its necessity for every government. Necessity. Necessity. Kailangan ba ng gobyerno ang taxation? Okay? Actually, class, hindi mabubuhay ang gobyerno natin kung walang taxation. Bakit? Saan sila kukuha ng pera panggastos? Saan sila kukuha ng pera na gagamitin nila? Okay? Para sorry, hindi ba nakalitaw yung PowerPoint ko, class? Hindi po. Kaya pala. Yung picture niyo po yung nakalitaw. Yan. Ayan, okay na?
Wait lang. Kaya pala wala kayong reaction. No, inform niyo ako next time, please, kasi hindi ko rin pala alam. Sorry. Pati pala yung prayer natin, hindi ko napakita sa inyo. Okay. So, introduction tayo, class. So, I assume nakikita niyo na yung PowerPoint ko na, class. Okay. So, introduction tayo. Doon tayo sa objectives. Number 1, concept of taxation and its necessity for every government. Class, kahit sa ayaw natin sa hindi, kailangan maningil ng tax ng gobyerno. Bakit? Kasi ito ang pinaka-primary source ng income ng government. Diyan siya kumukuha ng panggastos niya para sa mga tao niya. So, hindi natin pwedeng tanggalan ng kapangyarihan na magningil ng tax ng gobyerno natin. Okay? So, mag-discuss mamaya yan. Number 2, lifeblood doctrine and its implication. So, ano bang ibig sabihin ng lifeblood doctrine? Kung sa tao, class, mostly, ang pinaka-importante parte ng katawan natin is yung dugo, ganun din sa gobyerno. Ang pinaka-kailangan ng gobyerno kasi is yung mga tax na masisingil niya from its people. Kasi nga, the government cannot work, cannot serve its purpose kung wala siyang pera na pondo na panggagalingan. Tingnan mo, class, kahit anong gawin ng gobyerno na gusto niyang ma-extend ang ECQ, di ba? Anong magagawa niya? Bagsak ng ekonomiya natin. Wala siyang panggagalingan ng pera. So, anong ginawa niya? Nangutang siya ng pera. That's why, class, ganun ka-importante yung tax sa atin kasi hindi magagawa ng government kung ano ang magiging responsibility niya unless magkaroon siya ng kapangyarihan ng panggastos para magawa niya yung role niya as the government to serve for his people. Wala naman siyang ibang purpose, class, to serve for the people. Yun ang purpose ng government. Okay? Number 3, theories of cost allocation. Number 4, inherent power of state. Madidiscuss mamaya yan. Meron tayong 3 inherent power of state. Number 5, scope of taxation power. Number 6, limitation of taxation power. Number 7, stages. Number 8, concept, situs. Mamaya madidiscuss lahat to, class. Number 9, fundamentals, principles surrounding taxation. Number 10, various escape from taxation. Pag sinabi natin escapes, hindi ka magbabayad ng tax. Ito yung mga senaryo na kung saan hindi ka magbabayad ng tax. Mag-discuss mamaya lahat yung class. Number 11, tax amnesty. So kung naririnig yung class, di ba, connected nila yung tax amnesty. Pero ano ba talaga yung tax amnesty? So mamaya mag-discuss, kailan ba tayo pwedeng mag-avail ng tax amnesty? Ano ba yung mga possible na taxes natin pwedeng ma-avail dun sa tax amnesty? Okay, let's start with the first one. Definition tayo ng taxation. Sabi niya dito, taxation may be defined as a state power, legislative process, and a mode of government cost distribution. Pag sinabi nating state power, class, existing sa government yung power niya na mangolekta ng tax. Meron siyang kakayahang i-impose yung power niya na mangolekta ng tax kanino? Sa mga taxpayer niya. So yun yung sinasabi nating tax as a state power. Okay? Next, number 2. Number 2 is a process. Plus, hindi pwedeng basta-basta mangolekta ng tax ang gobyerno natin. Pag sinabi nating process, class, dadaan muna yan sa proseso. Paano ba yung proseso, class, hanggang sa makakolekta ng tax ang gobyerno natin? Okay, actually, class, gagawa muna sila ng batas. Dapat meron muna tayong law. Saan ba mag-originate ang law? Saan ba manggagaling ang law? From our Constitution. So, sino ba, class? Take note of this, class. Sino ba yung nasa Constitution natin? Meron dalawa. House of Representatives at saka yung Senate. Sino yung mga nasa Senate? Siyempre, from the word itself, Senate, yung mga senator natin. Yung mga nasa House of Representatives naman, class, sila yung mga congressman at congresswoman ng each district. So, ibig sabihin, class, kailangan mo nang gumawa ng batas. Sa paggawa ng batas, may proseso na yon. At kapag ini-implement na yung taxation law natin, may proseso din yon. Di ba? Sino ba yung pwedeng mangolekta ng tax? Saan ba pwedeng magbayad ng tax? Kasi hindi naman pwede ka magbayad ng tax kahit saan. Di ba? Kung magbabayad ka nga ng tax, class, ang pwede ka lang magbayad sa mga BIR office, sa mga banks na accredited ni BIR o kaya sa munisipyo. Other than that, wala ka nang pwedeng pagbayaran ng tax di ba? So meron tayong proseso. And then, as a mode of cost distribution. Ano ba yung as a mode of cost distribution?
Wait lang guys, medyo palis ako. Okay, ano yung mode of cost distribution? Tingnan nyo class, nung nilabas yung train law class, nag-issue ng batas ng government. Sabi niya, i-tax natin yung mga alak. I-tax natin yung sigarilyo. Ngayon, pag tinax natin yung sigarilyo na yan, di ba tataas yung presyo ng mga yan? Bababa yung buying power ng mga mamamayan natin. Bakit? Kasi for sure, kung tumaas yung tax ng mga products na yan, tataas yung presyo ng sigarilyo. Di ba? Pag tumaas ang presyo na yung class at nagbayad ka ng tax kasi bumili ka ng sigarilyo, ang ibig sabihin yan, ang distribution ng purpose na yan, ang distribution is nanggaling dun sa mga bibili ng sigarilyo. Kasi kung hindi ka naman bibili ng sigarilyo, hindi ka naman magbabayad ng tax. Di ba? So, saan nanggaling yung payment ng tax sa mga sigarilyo? Dun sa mga consumer ng sigarilyo. Hindi mo pwedeng singilin yung mga consumer na hindi naman bibili ng sigarilyo. Di ba? Kasi may tax sa sigarilyo, definitely ang magbabayad nun yung mga bibili lang ng sigarilyo. Di ba? Ayun yung mga sinasabi natin cost of distribution. Saan ba manggagaling yung mga taxes na yon? Di ba? Sa train law, ano pang ginawa nila? Tinaasan nila yung presyo ng mga sweetened products. Bakit nila tinaasan yung presyo ng sweetened products? Siyempre, para makakolekta ng tax. Pangalawa, ano? Para mabawas yung mga tao na gumagamit o nagtitake ng mga sweetened products. Bakit? Kasi ang number 1 o number 2 cause of death ng mga Pilipino is diabetes at saka heart attack. Na usually, nanggagaling yan sa pag-consume ng sobrang dami ng sugar. So ngayon, tignan mo class, pag ang mga tao nagkakasakit ng ganyang sakit, anong mangyayari? Pag wala na silang pera, anong gagawin nila? Hihingi sila ng tulong sa gobyerno. Hihingi sila kay mayor, lalapit kay vice, lalapit kay governor, lalapit sa city hall, lalapit sa Kapitolyo. Para ano? Humingi ng tulong. At kapag sila ay humingi ng tulong class at binigyan sila ng gobyerno, extra cost yun para kay government, extra expense. So anong gagawin niya? Ang ginawa niya, tinasan ko yung tax sa sweetened products, di ba? Ang magbabayad niya, ang panggagalingan niya, yung mga taong willing magbayad ng mas malaking taxes para ma-avail, para makakain o para ma-enjoy yung paggamit o pag-take ng sweetened products. So ayun yung cost distribution. Kanino ba manggagaling yung mga tax na yan? Tingnan nyo class, meron pa tayong isang tax yung sa mga kotse. Medyo malaki yun, di ba? So kung willing ang bumili ng kotse, magbabayad ka ng tax. Pero kailan ka ba magkakaroon ng pambili ng kotse? Pag marami kang income. Di ba? So the more na marami kang income, the more na marami kang buying power, the more na may capabilities kang bumili ng mga gano'ng commodities. So in short class ng cost distribution, kanino ba manggagaling yung mga taxes na makokolekta ng government? Kasi class wala ka naman pambili, di ba? Pero pambayad mo, di ba? So definitely, yung mga willing gumastos. Di ba? Punta tayo sa mode of cost distribution. Okay? So next, titingnan natin yung table class. Tingnan nyo yung table class. Sabi dyan sa table, first row, ito yung tax table natin class. Pag kumita ka ng 250,000 hanggang pababa, ibig sabihin, pag kumita ka ng piso, hanggang 250,000 in 1 year, magkano ang babayaran mong tax? 0. Nakalagay dyan, wala. Okay? Number 2, second column. Pag nagkaroon ka ng income na above 250, kailan ba mag-uumpisa yung above 250? Pag lumagpas ng 250, 250,000.01 is lagpas na yun ng 250. So pag kumita ka na lagpas 250, hanggang 400,000, magkano ang babayaran mong tax? 20% down nung sumobra sa 400,000. Tingnan nyo yung competition ko ngayong class. For example, kumita ako ng 400,000. So pag kumita ka ng 400,000, sabi niya, so yung class, so nakita niyo yung camera ko class,
Pwede niyo full screen yan. Pag kumita ka daw ng 400,000, magkano ang babayaran ng tax? 400,000 less 250, which is 150, saka mo siya i-multiply ng 20%. So, ganyan gamitin yung table natin, class. So, ibig sabihin, class, iba-iba ang computation, depende sa bracket ng income mo. Okay? O, Sairi, tatanungin kita. Based sa table natin, kung tatanungin kita, ano bang mas pipiliin mo? Magbayad ka ng 100 pesos na tax o magbayad ka ng 100 million pesos na tax? Magbayad ng 100 million pesos na tax. Okay, bakit kaya 100 million? Kasi ibig sabihin, yung income mo, mas malaki pa sa 100 million. Pero pag kumita ka ng 100 pesos, definitely ang income mo, nandun lang sa second bracket na 250,000. Di ba? So, yun ang purpose ko dito. Class, yung iba sinasabi nila, mas gusto ko magbayad ng maliit na tax. Kung magbabayad ka ng 100 million, ibig sabihin ang income mo, lagpas pa ng 100 million, di ba? So, mas marami pa rin matitira sa'yo. Ngayon, class, kaya ako pinakita sa inyo ito, class, ibig sabihin niya, class, para lang ma-realize nyo na hindi naman ibig sabihin malaki yung binabayaran mo, disadvantage sa'yo yun. Bakit? Kasi pag malaki ang binabayaran mo, ibig sabihin ng class, malaki yung income mo. Di ba? Gusto naman natin maraming income. Yumaman tayo. Kaya nga, alam ko, kaya kayo nag-CPA kasi marami daw pera sa pagiging CPA. Di ba? Totoo kaya yun, sir? Maraming pera sa pagiging CPA. Depende kasi yan sa papasukan yung trabaho. Meron tayong 4, di ba? Pwede tayong magtrabaho sa academe, pwede tayo sa private companies, pwede tayo sa government. Sa government, maliit lang yung sweldo. Meron ang daming lupa ng mga nagtatrabaho doon. Marami silang kotse, may kotse sila. Magkano ba sweldo nila? Liit lang pero bago yung kotse nila. Di ba? Sorry sa mga parents o sa mga relatives na nagtatrabaho sa mga government offices, no? Hindi naman po lahat yon, di ba? Paramihan lang, di ba? Yung tipong ang sweldo lang nila nasa 20,000 pero yung kotse nila nakapajero sila. Di ba? Magtataka ka na lang bigla, di ba? At lastly, class, pwede ka magtrabaho as a public practitioner. Ano ba yung public practitioner? Ito yung sinasabi nilang pipirma, di ba? May pera ka na, pipirma ka lang, di ba? So ayaw nyo ba yung pipirma ka lang, may pera ka na? Di ba? Yung akala natin, pag natrabaho sa bangko, ang ganda-ganda sa bangko, yung mga estudyante ko previously sa MPUC, nasa bangko ngayon, nagre-reklamo. Sir, ayoko na sa bangko, nakaka-stress, di ba? Ang ganda-ganda nga ng uniform mo, lit-lit naman na sahod mo, dami-dami naman trabaho. Puro kayo reklamo, sabi ko sa kanila, huwag na kayo magtrabaho, di ba? Wala naman kayong pera, di ba? Hirap-hirap kaya nang walang pera. So, yun yung tax table natin, class, no? So, yun yung 4 na pwede mong pasukang trabaho once na ikaw ay nag-graduate na. Hindi ka mawawala ng trabaho, class, kasi lahat ng business kailangan ng accountant, di ba? Government, kailangan ng accountant. Hospitals, kailangan ng accountant. Hindi ka mawawala ng trabaho, class. So, mamili ka na lang kung anong department yung papasukan mo, kung anong category yung papasukan mo. Okay? Ay. Class, mamamatay na niyan to, class, ha? So, I will send the link, yung next link natin. Okay? Ano daw? Upgrade ka, sir. Hindi ako yung mamamatay, yung Zoom. Hindi ako. Nag-notify po siya kanina, unlimited daw po. Ano? Nag-notify po kanina yung Zoom na unlimited na yung meeting. Unlimited na? Try natin. Much better. Sige, kung unlimited na siya. Okay. The basis of taxation. So, bakit ba lumabas ng taxation na yan? Bakit ba ginawa? Bakit ba kinulit yan? Simple lang, class. Kung titingnan mo yung nasa picture, class, sino ang nandyan? People and government. Government collecting taxes from its people and government works for its people. Di ba? Nangonkolekta siya ng tax sa people, pero they are working for its people. Di ba? Yun lang ang purpose niya. Wala nang iba. Kasi ang purpose ng taxation hindi para sa tao niya, hindi valid yung taxation. Okay? Ang purpose ng taxation, for people lang. Wala nang iba, class. Hindi pwedeng para kay mayor. Okay? Hindi bata ako naririnig. Pakapatay yung mic. Okay. May party. May party. Okay, receipts. Receipt benefit is conclusively presumed. Every citizen and resident of the state, directly or indirectly, benefits from the public services rendered by the government. Ang ibig lang sabihin niyang, class, hindi mo pwede sabihin sa gobyerno na hindi ka nakikinabang. Saan? Hindi ka nakikinabang doon sa tax na sinisingil niya sa'yo. Bakit?
Kasi nga, ang assumption natin dyan, makikinabang ka pa rin. Tingnan mo, class. Pag pumunta ka ng MQC galing sa daan, di ba, galing sa bahay nyo, kanino ba, ano ba yung dadaanan mo? Di ba, minsan sementado na, minsan espaltado na. So, sino ba nagpagawa ng daan na yan? Di ba yung government natin? O di ginamit mo na kinabang ka, yung mga hospitals na yan, yung mga schools na yan, yung mga public schools, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka may kikinabang. So, hindi mo pwedeng sabihin sa gobyerno na, hey, hindi ako magbabayad ng tax kasi wala akong pakinabang sa gobyerno. Pinoprotektahan ka nga ng gobyerno, di ba? Paano mo sasabihin sa kanya ngayon na hindi ka nakikinabang? That's why, ang assumption natin dyan is nakikinabang ka talaga from the government. Okay, hindi mo pwedeng sabihin sa kanyang, porque hindi ka nakinabang ngayon, hindi ako magbabayad ng tax ngayon. Hindi pwede yung class. Ang assumption natin dito, makaka-receive ka ng benefit from the government. Wala nang iba class. Yun lang ang definition niya, class. Okay. Any question, class, so far? Wala. Sige. Silence means yes. Okay, next. So, doon tayo, class, sa cost allocation. Pag sinabi natin cost allocation, sabi ko nga sa inyo kanina, kanino ba kokolektahin ng government yung taxes na yan? So, meron tayong dalawang theories. Let's start with the first one. A benefit received theory. Ano bang ibig sabihin niya, class? Presupposes that the more benefit one receives from the government, the more taxes you should pay. Pag sinabi niya na mas magbe-benefit ako dyan, kailangan mas malaking taxes ang babayaran mo. Anong example niyan? Sige, ganito. Sigarilyo. Oh. Ang tax sa sigarilyo, class, para malaman nyo, ngayon, 50 pesos per pack. So, anong ibig sabihin nun? Para ma-enjoy mo yung paggamit ng sigarilyo, na makakasira naman sa kalikasan natin, kailangan mong magbayad ng 50 pesos per pack. So, anong ibig sabihin ng class? Para ma-enjoy mo yung benefit na makagamit ng sigarilyo, kailangan mong magbayad ng mas maraming taxes. Another example, class. Pag bumili ka ng pilot sa National Bookstore, compare mo pag bumili ka ng pilot, pag bumili ka sa ordinaryong tindahan, parehas ba ang presyo nila? Parehas ba? Hindi, di ba? Bakit kaya hindi sila parehas pero ang binibenta nila parehas lang? Kasi yung sa National Bookstore, subject yun sa VAT. Na alam naman natin na ang VAT ay 12%. Pag bumili ka sa tindahan, hindi kasi yun subject sa VAT. Di ba? So, anong ibig sabihin yan? Willing kang mag-enjoy na bumili sa National Bookstore na naka-aircon ng pilot, nakaparehas lang na mabibili mo sa tindahan, pero mas mahal yung sa National Bookstore kasi willing kang mag-enjoy sa benefit. Anong benefit na matitake mo pag bumili ka sa National Bookstore? Siguro yung nasa SM ka o kaya yung naka-aircon ka. So yun ang sinasabi nating benefit receipt theory. The more na gusto mo mag-benefit, the more na marami yung babayaran mong taxes. Okay? So yun yung benefit receipt theory. Nakakulto yung kilay ni Dayan. Mariano. Kitang-kita pa yung kilay niya. Masakit na yung ulo niya. Kaya ng braces mo yan. Oh, dalawa yan, di ba? Ano naman yung pangalawa? Ability to pay theory. So ano yung ability to pay theory? Taxation should also consider the taxpayer's ability to pay. Anong example niyan? Simple lang, class. Sino ba ang mas malaki ang babayaran ng tax? Yung marami yung income o yung maliit yung income? Siyempre, yung mas marami yung income. Kasi nga, ang kinoconsider niya dito is yung abilidad ng taxpayer na magbayad. Sino ba yung taxpayer? Sila yung mga nagbabayad ng taxes. Okay? Example. Yung kanina example ko kanina. At yung example ko, ayan o. Tignan mo yung net income ni A, 750. Yung net income ni B, 320. Sino ang mas malaking babayarang income tax sa kanila? Siyempre, si A. Di ba? Ayan o, nasa 225
Compare mo kay B na nasa 96,000 lang. Ibig sabihin, ang basis natin dito, yung kakayahang magbayad ni A. Okay? So, yun yung ability to pay theory. Kasi tingnan mo, class. Kung i-compare mo yung manager sa Mang Inasal at saka yung namamali mo sa harap ng MQC, sino ba ang mas malaki ang dapat bayarang tax sa kanila? Yung namamalimos o yung manager? Siyempre yung manager kasi mas malaki yung income niya compare mo dun sa namamalimos class. So, ayun yung ability to pay theory. Dun sa benefit naman kasi class, ang gusto mo dito, mag-benefit ka ng mas marami. Yun nga lang, magbabayad ka ng mas maraming taxes. Okay? Yung sa isa, magbabayad ka kasi marami kang kakayahan. Dito naman sa isa, willing kang mag-benefit doon sa babayaran mong taxes. Diba? Imagine mo, bibili ka ng Marlboro, 80 pesos. Yung 50 pesos pala, mapupunta lang pala sa government. Diba? Ayun yung sinasabi kong benefit receives theory. Okay? So, any question, class? Before ako mag-proceed sa next topic natin? Silence means yes. I will send mamaya yung CM. Ulitin ko lang. I will send sa course module mamaya dun sa NIO, sa group chat, okay? Habang wala pa yung MS Teams ninyo. Okay? So next, kung wala kayong question, let's proceed. Doon tayo sa aspect of ability to pay theory. Meron tayong dalawa. Vertical equity at saka horizontal equity. Ano yung vertical equity? Okay. Ano yung horizontal? Di ba pag sinabi natin horizontal, pahiga? Pag vertical, pataas. Di ba? Sabi sa vertical, extent of the ability to pay its directly proportional level of its tax base. Ito class, ito example natin para mas maintindihan ninyo. Meron tayong example dito, may dalawang business, si A at saka si B. Okay? Meron silang sales na 1 million, 2 million. COPEX, cost of goods sold, tsaka operating expenses. Si A, 250, si B, 1,680,000. Unfortunately, class, sa example ko, kung i-compute natin yung net income, sino ang mas malaking net income? Si A. Kasi maliit yung kanyang cost of sales. Di ba? So, meron siyang net income na 750, samantalang si B naman, meron siyang net income na 320. Alam ko, compute na kayo, class. Alam ko, magaling kayo sa accounting, no? Concept muna tayo dito, class. 1, 2, 3, it's all about concept, class. 4 hanggang 18, computation na lahat, class. Imagine mo, class. Imagine mo, sir. Isang buong semester, isang topic lang, income taxation lang. Ang dali naman. Tingnan natin kung talagang madali, di ba? 18 chapters, income taxation. Okay? 18 chapters. Okay? Concept lang muna tayo. Alam ko, magagaling kayo mag-solve. Alam ko, magagaling kayo mag-compute, di ba? Pero it's all about concept muna tayo. Pag sinabi nating vertical class, yung sa pinakataas, di ba? Ano ba yung nasa pinakataas niya? Yan, sales. Sino ba ang mas mataas ang sales? Si A o si B? Si B. 2 million Sabi dito, VAT is based on sales. Sir, paano pag nalugi si B o si A? Magbabayad pa rin ba ng VAT? Yes. Ang VAT kasi class, ang nagbabayad ng VAT, hindi naman talaga yung business Sino ba ang nagbabayad ng VAT? Yung consumer. So whether may income ka or wala, babayaran pa rin ng business yung VAT. Bakit? Kasi siningil niya yun from the consumer. Hindi niya pwedeng sabihin na lugi ako, hindi ako magbabayad ng VAT. Hindi. Yung perang nakolekta niya sa VAT na yan is dumaan lang sa kamay niya. Dadaan lang yan sa kamay niya, ibabayad yan kay BIR. Okay? Sabi niya, VAT is based on sales. So magkano ang VAT? Ilang porsyento ang VAT? 12%. So kung i-compute natin, 1 million kay A, multiply mo ng 12%, which is 120. Kay B naman, 2 million times 12%, which is magiging 240. So, ayun yung babayaran niyang VAT. Okay. Ngayon, meron tayong tinatawag na income tax. Ang income tax kasi, class, is based yan sa benta, sa kita mo. Ganito, class, bigyan ko lang kayo ng heads up. Di ba ang topic natin sa next term is business tax? Okay, iba ang business tax sa income tax. Ang income tax, based siya sa kinita mo. Ang business tax, for example, VAT, based yan sa benta mo. Whether kumita ka man o hindi, magbabayad ka ng business tax. Pero sa income tax, pag wala kang kita, wala kang babayaran ng income tax. Diba? Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, ang theory na pasok sa income tax is yung ability to pay theory.
Pag wala kang net income, wala kang babayarang income tax, di ba? Nakita niyo yung table kanina. Habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax rate na babayaran mo. Okay? So ito yung horizontal. Pag horizontal, nag-base siya dun sa net income natin sa pinakailalim. I-compare mo siya. Pero pag sinabi natin vertical, pwede siya mag-base dun sa taas without considering yung mga expenses niya. Di ba? So ayun yung vertical, ayun yung horizontal. Horizontal, i-compare mo itong magkatabi. Di ba? Ito yung magiging base nila, yung pinakailalim. Yung vertical, yung sa pinakataas. Okay? So, huwag na kayong masyadong malito dyan, class. Di ba? Pag sinabing horizontal, sa ilalim, pero sa taas, yung vertical sa taas, hindi mo na i-consider yung mga other items. Okay? So, ang taxation ng income tax, doon tayo sa horizontal, sa pinaka-ilalim. Okay? So, yun yung aspect of ability to pay theory. Alam niyo, class, naka-isang oras na tayo, 40 minutes. Naka 3 pages pa lang ako, class. 3 pages. 3 pages, class. 3 pages. Kaya, alam ko, medyo information overload, class, no? Sana, alam ko, kaya-kaya niyo yan, class. Next, lifeblood doctrine. Ano ba tong lifeblood doctrine? Sabi dito, taxes are essential and indispensable. Pag sinabing indispensable, hindi pwedeng mawala yan sa gobyerno natin hanggat existing ang government natin. Hanggat nandito pa sa mundo, ang mapa ng Pilipinas, nandyan ang government, unlimited ang pangangailangan niya kasi nandyan tayong tao. Hindi pwede sabihin niya, oy, makongolekta na lang ako ng 1,000 sa'yo. Hindi pa pwede yun. Hanggat existing ang government, hanggang nandito ang Pilipinas sa mapa ng mundo natin, unlimited yung pangangailangan ng tax ng gobyerno natin. Okay, kaya tinawag siyang lifeblood. Kapag wala na siyang tax, hindi na makakapagtrabaho ng mabuti ang gobyerno natin. Okay? So ngayong class, since napaka-importante ng taxation sa government natin, meron nga lang siyang implication sa taxation. Okay. So let's start with the implication. Sabi niya dyan, first bullet, taxes imposed even in the absence of a constitutional grant. Ano ba tong constitutional grant? Pag sinabi natin constitution, class, from our lawmakers, hindi kailangan ng approval ng constitution. Sino ba kasi yung nasa constitution natin? Dalawa, di ba? House of Representatives at saka yung Senate. Hindi kailangan ng approval ng senators. Hindi kailangan ng approval ng mga congressman para magkaroon ng power na mag-impose ng taxation ang government natin. So, sino ba ang favorable dito, class? Di ba favorable to sa government? Bakit? Kasi makakapag-impose siya ng taxation. So, yun yung unang implication. Kahit na wala siyang grant from the Constitution, kahit walang batas, na nagsasabi na may kapangyarihan ng gobyerno na mag-tax, still meron pa rin siyang kapangyarihan. Okay? Next, number 2. Claims for tax exemption are construed against the taxpayer. Anong ibig sabihin, class, pag sinabi nating tax exemption? Pag sinabing tax exemption, class, hindi ka magbabayad ng tax. Clear naman, di ba? Hindi ka magbabayad ng tax. So anong ibig sabihin ng class? Pag hindi ka nagbayad ng tax, hindi makakakolekta ng tax ang government, mababawasan ng kanyang income. So ngayon, sabi niya dito, pag ikaw daw ay nagki-claim ng tax exemption, ibig sabihin nun, ayaw mong magbayad ng tax, kailangan patunayan mo yan sa gobyerno. Kailangan ikaw ang magbigay patunay sa gobyerno natin na ikaw ay hindi dapat magbayad ng tax. Kasi once na hindi mo napatunayan na ikaw ay exempted, anong mangyayari? Hindi ka magkakapag-claim ng exemption at ikaw ay magbabayad ng tax. Kapag ikaw ay nagbayad ng tax, kanino favorable yan? Favorable yan with the government. Diba? So kapag ikaw ay nag-claim ng exemption, patunayan mo sa government na ikaw ay magbabayad ng, ikaw ay exempted para hindi ka magbayad ng tax. Are we clear on that, class? Okay, silence means yes. Number 3, the government reserves the right. O si Christine Joy, bagong dating. Okay. The government reserves the right to choose the object of taxation. Ano yung object na yan? Diba, example ko nga sa inyo kanina, sweetened
products. Pwedeng piliin ng gobyerno kung ano yung bagay na itatax niya. Gobyerno, may kapangyarihan siya na reserve kung ano yung bagay na itatax niya. Okay? So number 4, fourth bullet, the courts are not allowed to interfere with the collection of taxes. Okay. Ganito kasi yung class. Pag magbabayad ka ng tax, kumare, pumunta sa iyo si BIR, uy, may babayaran ka pala dapat 1 million. O di, obligado kang magbayad. Final na to, sabi niya. Ngayon, pwede ka kasing umapela sa Supreme Court o kaya naman sa Court of Tax Appeals. Meron tayong sariling meron tayong sariling korte sa taxation, Court of Tax Appeal. Ngayon, class, pwede kang umapela doon. Ngayon, pag umapela ka, 'di ba? Sabi mo may pinuntahan ka ni BIR, dapat magbayad ka ng tax. Ngayon, class, pag umapela ka sa Court of Tax Appeal o kaya sa Supreme Court, still babayaran mo muna yung mga obligation mo. Hindi naman ibig sabihin gumawa ka ng appeal o kaya nag-file ka ng temporary restraining order sa Court of Tax Appeal o sa Supreme Court, eh hindi ka muna magbabayad ng tax. Di ba? Ang iniiwasan kasi natin dito, class, is yung hindi muna makakolekta ng tax si government. Pwede kang mag-appeal. Ngayon, pag nag-appeal ka sa kanila sa Supreme Court, for example, kumara nanalo ka, tsaka ibabalik yung pera mo. Pero nag-appeal ka, gusto mo, wag muna magbayad, hindi pwede yung class. Bayaran mo muna yung obligation mo. Pag nanalo ka sa kaso, tsaka namin ibabalik yung pera mo. Kasi hindi madi-defer yung collection ng tax ng gobyerno. Anong napansin nyo sa 4 na yan? Di ba lahat ng yan favorable sa government? Ibig niyang sabihin, class, ang purpose natin dyan, lahat ng bagay na favorable sa government, papaboran nila. Pero class, dapat nga, sabi ko nga sa inyo, kanina, it should follow the due process. Di ba? It's a process. Kasi meron pa rin proseso yung class. Hindi naman ibig sabihin sinabi ni government, namamayad ka na ng tax. O magbabayad ka kagad, hindi. Dapat meron pa rin yung kasama. Ano pa rin siya? Pasok pa rin siya sa scope ng batas natin. Okay? Kahit na nangangailangan ng gobyerno, hindi pwedeng basta-basta na lang siya mangolekta ng taxes. Okay? So, yun yung implication number 4. Meron pa tayong number 5. Sir, isang oras na, di ba? Bilis. Alam ko, nag-enjoy kayo, di ba? Tama, nag-enjoy kayo, di ba? Sana. Sana nag-enjoy kayo, class. Sabi ko nga sa inyo, chapter 1, it's all about concept. 1, 2, 3, concept tayo, class. Okay? 4, computation na kayo. Okay, continuation. In income taxation, income received in advance is taxable upon receipt. Anong ibig niya sabihin, class? For example, nagbayad ako ng March ng advance payment. Kumare tayo, magpa-party tayo sa Jollibee. Ililibre tayo ni Dean Asensi ng party. Face-to-face. So, diba? Walang face-to-face. Kanya-kanya tayong Jollibee. Isang estudyante, isang Jollibee store. Diba? Ililibre niya tayo. Mag-down tayo ng... For example, nag-down si Sir Asensi para sa party natin ng worth 100,000. March na nagbayad. March. Okay. Ngayong class, i-apply natin yung down payment na yun sa June pa. Pag nagkaroon na ng gamot o kaya sa December pa. Di ba? Ngayong class, nung nagbayad siya ng March, sabi ng government, dapat taxable na yan. Bakit? Kasi makakakolekta agad ng tax yung government. Huwag mong hintayin yung December na masubject pa sa tax yung binayaran mo sa Jollibee. Pero sino ba ang magbabayad ng tax na yan? Siyempre ang magbabayad ng tax na yan, si Jollibee na, hindi na tayo. Income na ni Jollibee yun eh. Di ba? Non-refundable yun. O di income in advance yun, di ba? So babayaran na kagad yun ni Jollibee for the March pa lang. Hindi niya na kailangang hintayin yung December. Okay? So yun yung unang implications sa income taxation. Number 2, class, deduction for capital expenditure and prepayments is not allowed as effectively defers the collection of taxes. For example, again, class, mas maganda kasi class, marami tayong example eh. For example, bumili ako ng equipment na worth 10 million pesos. Meron siyang useful life na 10 years. Alam ko, master nyo, ang pag-compute ng depreciation. Di ba? Paano kasi i-compute yung depreciation? Ano ba to? Purchase cost less salvage value divided by the useful life. Depende sa method na gagamitin mo. It's either
It's either straight line method, double declining method, 150 method, di ba? Depende sa method na gagamitin mo. Alam ko, compute na compute ka na eh, di ba? So yun, 10 million ang binili kong building. Ang useful life niya, 10 years. Ngayon, class, pag yung 10 million na yon in-expense ko sa first year, di ba ang laki? 10 million? Anong mangyayari sa income mo nung first year? Bababa. Kasi sobrang laki ng depreciation expense mo. Kapag malaki ang expense mo, anong magiging effect niya sa income mo? Bababa. Kasi tumaas yung depreciation expense mo. Kung susundin mo kasi class yung straight line method, sa 10 years, magkano ang yearly depreciation natin sa first year? 1 million pesos lang. Diba? Tingnan mo. Napipicture nyo ba yung sinasabi ko? Sige nga, magsipigay ako ng dito. Ika-cancel ko muna itong presentation ko na class. I will share you my okay. I will show you my camera. Ano ba to? Okay. Ano ba to? Sorry guys. Nag-a-adjust ako sa camera ko. Okay. Yung bang camera ko, guys, baliktad? O hindi naman? Hindi naman. Check natin na. Okay. So, dalawang scenario, class. Okay. Meron akong sales. Ayan, walang init na. Wait lang. Okay. So, for example, sorry, technical error. Mawawala yung whiteboard ko. Sige, tutuloy natin sa PowerPoint. Ang hirap na class, ang hirap ng online. Ayan yung mga nating class. Ayan yung mga okay. Balik tayo dun sa aking okay, balik tayo dun sa aking class. Example. Okay. Meron kong equipment. Class, hindi ba siya baliktad? Baka kasi nagme-mirror siya. Nakikita niyo naman yung ko? Yung camera ko. Hindi siya baliktad, okay? Okay. So, meron akong equipment worth 10 million. Okay. Ngayon, during the first year, meron akong useful life na 10 years. So, kung gagamitin ko yung straight line method, ang yearly depreciation ko is nasa, kung walang salvage value, nasa 1 million pesos per year. Okay. So, ngayon, first year. Okay. Ang sales ko, nasa 3 million. Wala akong ibang expense. Okay. Wala akong ibang expense. So ngayon, ang expense ko lang, depreciation. So meron tayong dalawang senaryo. Scenario number 1, scenario number 2. Okay? So scenario number 1, magde-depreciate tayo. So magkano ang yearly depreciation natin? 1M. So ngayon, magkano ang aking net income? Ang aking net income ngayon is 2 million pesos. Ngayon, class, ngayon, hindi ako magde-depreciate. Wala akong depreciation na gagawin. So, 3M less 10M. So, magkano ang aking net income? Negative 7 million.
Okay? So ngayon, sa scenario number 1, meron akong net income na 2 million. Sa scenario number 2, magkakaroon ako ng net loss na 7 million. Okay? Ang hirap pala. Ano ang sinabi ngayon sa PowerPoint natin? Ang sabi diyan, okay? Ang sabi diyan, deduction of capital expenditure is not allowed as effectively differs the collection of taxes. Bakit niya i-differ yung collection ng taxes? Kasi nga nalugi siya eh. Nalugi siya kasi niles niya ng buo yung 10 million. Pero kung ang niles mo lang is yung proper depreciation expense, di ba? Magkakaroon siya ng net income na 2 million. Pag nagkaroon ka kasi ng net income sa income taxation, magbabayad ka na kagad ng tax. Pero mag-base pa rin tayo dun sa table. Di ba? Kung net loss ka, wala kang babayaran tax. Pag wala kang binayaran tax, anong mangyayari? Hindi makakakolekta ng tax ang government natin. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng capital expenditure. Ang dami naman, sir. Sabi ko nga sa inyo, class, information overload per chapter pa lang, class. Okay? Next class is yung a lower amount of deduction is preferred when a claimable expense is subject to limit. Anong ibig niyang sabihin, class? Siguro, class, madidiscuss na lang to, class, sa chapter 6 siguro. No? Hindi ko na muna gagawin komplikado, class. No? Pag may limit lang, mas susundin natin yung mas mababang deduction. Sige na nga, i-discuss ko na nga. No, i-discuss ko na nga. Sige na, i-discuss ko na, class. Tatapat ko lang yung camera ko sa Nako, class. Nakakapangagit magpuro. Okay. So, sabi natin, meron tayong limit. Okay. Example, sales. 1 million. Okay. Ano ba yung example natin ng limit? EAR. Ano yung EAR na yun, sir? E for entertainment. Class, nakikita nyo ba yung yung blackboard ko? Malinaw naman siya? Yes po, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay, so E stands for entertainment. A for amusement. Okay. R for recreation. Ano ba yung itong class example ko ng mga expenses? So ano ba yung mga yan? Entertainment. Kumare, meron kang client. Gusto mong makuha na maging kliyente mo siya. Anong gagawin mo? Idadali mo sa bar. O kaya pupuntahin mo sa mall. Manonood kayo, lalabas kayo, di ba? Ano yun? Entertainment yun. Gusto mo siyang ma-entertain para makuha mo siya as a client. Ano naman yung amusement? Di ba? O kaya yung recreation, di ba? Yung hangout, labasan, di ba, class? Ngayon, merong limit yan as deduction. Okay. Anong ibig sabihin ng deduction? Ano bang ibig sabihin ng deduction, sir? Ang deduction kasi, class, pag sinabi natin income taxation, okay, ito yung mga madededuct sa atin sa sales natin o sa gross income. Ibig sabihin, class, ito yung mga mababawas sa sales mo. Bakit ba importante na malaman mo kung ang item is deductible? Kasi, class, pag ang item mo is deductible, iniles mo siya dito. Pag niles mo siya dito, class, for example, yung year, meron siyang actual. Ang lago na naman ng akin. 1 minute, guys.
Welcome back, guys. Okay. Ganito, class. Ganito, ano? Ang income tax, nag-base yan sa income mo. Okay? Sa income. So ngayon, para ma-compute natin yung income, ang computation ng income is sales. Sambay pa. Okay. So, ang computation ng income, sales. Ilas natin yung cost of sales. Sorry guys, wala nakita yung mga marker ko. At ilas natin yung mga operating expenses. So, dyan magkakamap ang computation natin ng net income. Alam nyo anong ibig sabihin ng net income. Net income, ito yung kinita ng company. Di ba? So, dyan kasi mag-base yung babayaran nating income tax. Okay? So, ngayong class, ang business meron siyang sales na 1 million. Meron siyang actual Okay, class, sorry. I don't know kung ano nangyari sa whiteboard ko. Bago lang to. Bakit walang laman? Fake yung pinagbilhan ko. I'm so sorry, guys. So, ganito na lang, class. Ang computation kasi ng net income, class, is simple lang. Sales less cost of sales less expenses. Okay? So, ngayon, class, yung mga expenses na yan, tinatawag natin yung mga deduction. Okay? So, deduction. For example, I will show my PowerPoint. I may Excel files, no guys? Papalitan ko yung screen ko. Gagawin kong PowerPoint Excel. Okay. So, ngayong class, sales, cost of sales, OPEX. Okay. Ito ang pag-compute niyan, guys. Yung kasing net income class, para ma-compute siya, syempre, alam niyo naman to class, is lahat lang expenses, ilales mo. Okay? So, ngayong class, for example, ang OPEX mo, 200,000, ang cost of sales mo rin, 200,000. Okay? So, magkano ba ang magiging net income mo? Siyempre, ililas lang natin itong dalawa. Madali lang, class. Ngayon, sa taxation kasi, class, ang tawag sa dalawang to, class, okay? Ang tawag sa dalawang hina-highlight ko, class, ang tawag dyan, deductions. Deductions yan dun sa sales natin. Okay? So, ibig sabihin, class, kung may deduction ka sa sales, ibig sabihin, bababa yung net income mo. Na ito yung masasubject sa tax. Di ba? Ang corporation, for example, ang corporation class fix ang rate nila sa income tax, 30%. Okay? Ganito. For example, ang business, wala nang ibang expenses. Ito na yung cost niya, no, class? At saka OPEX. Okay. Meron siyang expenses na EAR. Okay. Ang EAR class, yun nga, entertainment, para lang madidiscuss to class sa later chapter class. Pauna lang to class. Amusement and recreation. Okay. They are subject to limit. Meron siyang limit. Ano ang limit niya? 10% of sales. For example, actually 1% lang ng sales to. No? For the example lang tayo, class. Okay?
So, ang business class, meron siyang limit sa expense niya na EAR, stands for Entertainment, Amusement, and Recreation. Ang sabi sa tax law natin, it's 10% of sales. Ngayong class, kung ang actual year niya, kung ang actual EAR niya is nasa 300,000, tingnan mo, 300,000. O, 300,000, magkano net income niya? 700,000. Ngayon, ang income tax na babayaran mo dito, kung ikaw ay corporation, okay? Kung ang income tax na babayaran mo, okay, is 30% daw. Okay. So, magkano ang 30% ng 700,000? Eh, di ang babayaran mong tax is 200,000. Ngayon, may limit siya. Ang limit kasi niya is 10% of sales. Magkano ba ang 10% of sales? O, magkano ba ang 10% ng sales? Ang 10% niyan is 100,000. Ibig sabihin, when we talk about taxation purposes, ang pwede mo lang i-less as a deduction sa EAR mo is 100,000. Itong hinailat kong kulay green. Okay? 100,000. Pero ang actual mong expense regarding entertainment, amusement, recreation is 300,000. Alin ba ang mas mataas? Pero ang sinabi kasi dito, class, a lower amount of deduction is preferred when a claimable expense is subject to limit. Eh, may limit kasi ang EAR natin. Ilang porsyento ang limit natin? 10%. So, dapat ang maging deduction mo lang sa EAR hindi lalagpas ng 100,000. Eh, magkano ang actual niyang EAR? Okay. Ang actual niyang EAR is 300,000. So, kung papalitan ko, class, ngayon, ito, ng 100,000 na limit, magkano ang kanyang net income? Ayan, no, kukulayan ko ulit, 900,000. Diba? 900,000. Kung i-compute mo yung tax niya, magkano yung babayaran niyang tax? 270,000 na mas mataas, class, kung ang ginamit niyang deduction is 300,000. So, class, tingnan mo, class, since may limit tayo sa deduction, sabi niya, ang preferred daw ng government, ayan o, yung mas mababa. Alin ba ang mas mababa sa dalawa? Yung 100,000 na limit o yung 300,000 na actual expense? Di ba ang mas mababa? Yung 100,000. So pag nag-compute tayo ng income tax, ang ilales mo lang sa sales mo, yung 100,000. Sir, hindi ba magkakaroon ng conflict yan sa books ko? Kasi sa books ko ito ang books ko. Okay? Ang books ko kasi, sir, di ba, ang income ko 700,000. Pero sa taxation, ang income ko 900,000. Hindi ba yan magkakaroon ng conflict? Hindi naman, guys. Basta ilalagay mo yan sa notes to financial statements. Diyan papasok, class, yung dinidiscuss sa atin na, di ba, 5 sets ng financial statements yan. Ang ilalagay mo sa notes mo, please note that the net income per book is not the same with the taxable income because kasi nga, meron kang non-deductible na expenses na hindi pwede sa taxation. Pero sa book mo, class, ilalagay mo pa rin yung actual. Tingnan mo nangyari, class. Nung sinundan niya yung mas mababa, di ba? Itong 100,000 na to. Di ba ang binayaran niyang tax, 270? Mas tumaas. Mas favorable ngayon to kay government. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung implication ng taxation class ng live blood doctrine is laging favorable kay government. Okay? So, ayun yun. So, example, ang actual expense ng EAR niya, 50,000. Di ba ang sabi natin dito, the lower amount of deduction. Di ba? Sino ba ang mas mababa dito? Yung limit na 100,000 o yung actual na 50,000? Eh di yung actual. So, pagdating sa taxation, ang gagamitin natin deduction dito, 50,000 din kasi mas mababa siya dun sa limit. Di ba? Tingnan mo, class, kapag bumaba yung deduction mo, kasi tataas yung net income mo. Pag tumaas yung net income mo, mas lalaki yung
tax na babayaran mo. Unlike sa unang example natin kanina na 300,000 yung actual na ang limit is 100,000, pagdating sa taxation, ang computation natin hindi 300 kasi nga mas mababa yung limit na magkano? Na 100,000. Okay? Clear naman tayo class sa dun sa pangatlo na lower amount of deduction is preferred when a claimable expense is subject to limit. Are we clear on that, guys? Okay. I will send you siya mamaya, class, pati assignment mo. Okay, next naman, class. Mas kapares lang din ito, class, nung una. Deduction yung ngayon naman, tax base. Ano ba yung tax base? A higher tax base is preferred when the tax object has multiple tax base. Oh, ito in reality to, class. Capital gains tax. Ito, part to ng income tax. Ang capital gains tax is ganito. Sino ba ang subject sa capital gains tax? Okay? Ang mga nagbebenta ng mga capital assets. Okay? Ano ba example niyan? Lupa. Fair market value, zoning value, assess value. Ganito, class, ha? Makinig kayo, class. Please take note of this. Wala dyan sa libro to. Okay. Nagbenta ako ng lupa. Ang lupa, generally, subject yan sa capital gains tax. Later, madidiscuss din ito, class. Ang formula para ma-compute ang capital gains tax is 6%. Okay? Ang tax rate niya is 6% of selling price, sabi niya, of selling price. Okay? Okay? Tignan natin. Lagyan natin ng ano to, class, para hindi kayo malito. Okay. Itong dalawang to, class, okay? Itong dalawang to, class, they are the market value o fair market value. Okay, alam na alam nyo, ibig sabihin ng fair market value, class. Okay? Itong dalawang to, class, fair market value yan. Okay? Ngayon, ang sabi sa pag-compute ng capital gains tax, 6% of selling price or, sabi niya, tingnan nyo yung statement niya, class, or fair market value, whichever is higher. Whichever is higher. Okay. Ngayon, paano ba malalaman ang fair market value? Ang fair market value natin, dalawa ang panggagalingan. Zoning value at saka assessed value. Okay. Ang assessed value galing to sa munisipyo. Munisipyo. Generally, ang zoning value sa BIR. Tingnan nyo, class. Manggagaling sa BIR ang zoning value. Ang assessed value sa munisipyo. Ang selling price, ito yung presyo mo kung magkano mo bibilhin o ibibenta yung lupa. Diba? Anong ginagawa ng iba? For example, ang ginagawa ng iba ganito. Ang selling price niya is 100,000. Okay. O kaya ang selling price talaga niya is 20 million. Ayan. 20 million. Di ba pag nagbenta ka ng lupa, kailangan ng deed of sale? Saan kumukuha ng deed of sale? Saan kumukuha ng deed of sale, class? Sa abogado, notaryo mo. Parang ngayon yung kontrata nyo, di ba? So kung meron na kayong law, ayun yung kontrata. Ngayon, class, ang ginagawa ng iba, alam nila na 20 million ang binayaran niya. Pero ang ginagawa ng iba, ang dinideclare nila, pwede na lang ibabayan ng 100,000. Sir, bakit nila ibababa ng 100,000 yan? Kasi nga, ang computation natin ng capital gains tax is based sa selling price or fair market value, whichever is higher. Okay? So ngayon, ang zoning value ni BIR nasa 6 million. 6 million ang zoning value niya. Tingnan nyo na lang yung Excel to, class. Ang assessed value niya ng munisipyo, 5 million. Depende to, class. Paiba-iba tayo ng senaryo. Ngayon, class, gawin natin 26 million to. Ito, 25 million. Ngayon, class, ang ginawa ng buyer at ng seller, ang ginawa niya, ang dineclare lang nila 100,000 out of 20 million pesos. So, anong magiging impact nito sa taxation? Tingnan mo, class, pwede bang gawin yung sir? Ang selling price mo, 20 million, pero ang dineclare mo lang talaga, class, ang sir is 100,000? Pwede. Bakit ba nila primarily ginagawa yon? Para bumaba yung babayaran nilang tax. Pwede mo ang ilagay dyan, piso eh. Di ba? Sino maniniwala sa'yo? Di ba? Kaya nga, hindi naman tanga si BIR, hindi naman tanga si government na pwede mong dayain yan. So, anong gagawin niya?
magkakaroon siya ng sarili niyang valuation. So ngayon, sabi natin kanina, ang computation ng capital gains tax is 6% of selling price or fair market value, whichever is higher. Ngayon, kung ang gagawin mo, itong in-highlight ko na i-declare mo 100,000. Tingnan mo, class. Kung i-multiply mo to ng 6%, magkano ang babayaran niya? O, kung walang fair market value, magkano babayaran niya? 6,000. Ngayon, kung susundin natin itong sinasabing selling price or fair market value, whichever is higher, kunin muna natin yung mas mataas sa zoning value at assessed value. Magkano ba yung, alin ba ang mas mataas? Yung BIR o munisipyo? E di kunin natin yung yung BIR, which is magiging 26 million pesos. Okay. Ngayon, sabi niya, dineclare mo 100,000 ay 20 million. Ngayon, sino ba ang mas malaki sa dalawa? Yung 26 million na fair market value o yung selling price? Di ba yung fair market value natin? So, dyan natin i-multiply yung 6%. So, ang babayaran mo ngayon is 1,560,000. I-compare mo naman sa kanina, class. Magkano yung babayaran mo kanina kung hindi natin i-consider yung ito? Di ba? Imagine mo, 100,000. Saan ka ba magbabis dyan? Diba? Sino mas mataas sa dalawa? Sino ba ang mas mataas sa dalawa? Definitely 26 million. Magkano ang babayaran mong tax? 1,560,000. Pero pag sinundan natin yung selling price mo na dinaya mo na 100,000, ang babayaran mo lang is 6,000. Eh magkano difference? Ang laki yun. 1.5. Ganyan nang dadaya yung iba, class. Kumara, nagbenta ka ng lupa. Kakusapin mo yung seller. Sasabihin mo sa seller, seller, i-declare na lang natin 100,000. Huwag na 20 million. Kasi pag dineclare natin na 20 million, malaki yung babayaran natin tax. Pwede ba yon, sir? Pwede. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman tanga si government. Meron siyang sariling valuation. Kasi class, kung ikaw ang may lupa na worth 20 million, ibebenta mo ba ng 100,000? Di ba hindi? Hindi naman tanga si government. So, anong ginawa niya? Meron ako sariling assessment. Meron ako sariling valuation. Iko-compare ko yan sa selling price mo. Kung mataas ang selling price mo, doon natin i-multiply yung 6%. Pero pag mas mataas yung valuation ko, doon natin siya i-multiply sa 6%. Kasi ang daling magpanotaryo ngayong class. Ang daling dayain ng deed of sale. Di ba? Pwede ba yung, palagi nyo pwede ba yung class? Palagi nyo ginagawa ba yun? Di ba? Pwedeng gawin yung class in reality. Okay? So, aminado ako class, may client ako. Bibili siya ng lupa sa San Fernando, nag-consult siya sa akin. Sabi niya, sir, bibili kasi ako ng lupa. Ano bang mas magandang gawin para bumaba yung tax na babayaran? Sabihin ko, ibaba mo yung i-declare mo sa sa deed of sale. Although i-compare pa rin yan, di ba? Yan yung mga suggestion na pasok yung mga accountant, yung mga consultation na ganyan, di ba? So, sana pag nag-CPA na kayo, di ba? Maraming opportunity class ang papasok sa buhay niyo, class. Okay? Hindi tayo mawawalan ng trabaho, class. Kailangan tayo, mga accountant. Kahit na yung mga accountant na yan, tinatago lang. Di ba? Naniniwala ba kayo yung mga accountant na yan, tinatago? Pumunta ka sa bangko, nakikita mo ba yung accountant doon? Ikaw, RJ, nakita mo na ba yung accountant ng Robinson? RJ Paule. Hindi pa po. Hindi. Ikaw, Linmin, nakita mo na ba yung accountant ng MQC? Hindi pa po. Ikaw naman, Albert, nakita mo na ba yung accountant ng 7-Eleven? Pag pumunta ka sa 7-Eleven, nakita mo ba yung accountant nila doon? Hindi pa po. Bakit Hindi tinatago po, bakit tinatago yung mga accountant? No, Catherine, bakit tinatago yung mga accountant? Ganun ba kapapangit yung mga accountant? Tinatago sila. Ba't tinatago sila? Sino yung mga naka-front doon? Yung mga teller, yung mga cashier. Ganun ba tayo kapapangit? Hindi naman tayo pangit, class. We are like a gem, di ba? Yung gem makikita mo yan sa ilalim ng dagat, di ba? They are valued, these accountants, as a gem. Kasi class, hindi man tayo nagbibigay ng benta sa kanila. Once na mali yung binigay nating report sa kanila, pwede magkamali sila doon sa magiging decision nila. Di ba? So, ganun ka-importante yung role natin. Kailangan tayo kahit anong klaseng businessman yan. Okay? So, ayun yung sinasabi natin na higher tax base. Siyempre, kung doon tayo sa mas mataas, mas malaki ang masisingil na tax ni government. So, anong napansin nyo? Laging favorable yung implication na yan doon sa collection ni
Government. Diba? Pag nakakolekta siya ng tax, makikinabang yung government. Hindi. Makikinabang yung tao. Unless kung kukurakutin yung pera na para sa tao. Diba? Sana hindi nga lang kinikurakot. Diba? Sana pag kayo na yung mayor, Mayor Jubel Rason, diba? Sana hindi ka mangurakot. Diba? Sana yung sinasabing tinuturo sa yung magkamangurakot is magawa natin. Kasi hindi naman natin alam kung talagang magagawa natin yan o hindi. Di ba? Diyos ko, class, may kalimata pa ang page. May itong tanong po, kapit ng oras. Class, no? Nakalibang page pa lang tayo, class. 5 pages ng book. 1.5 hours. Di ba? Ganun ka-importante kasi, class, tong concept na to. Ayoko kasi magmadali tayo sa concept na to na hindi nyo maiintindihan, di ba? Mas maganda kahit na nakakaantok talaga, class, full fact yung information natin. Yun nga, class, critical to kasi nga, class, all throughout nung semester natin, medyo komplikado na yung mga cases natin. Okay? So, yun yung implication ng life blood doctrine. Di ba? Wala pa nga tayo dun sa inherent limitation di ba? Although si Catherine, na-discuss ko na sa kanila to di ba? Catherine, napos ko na sa inyo to nung simulation nila. Okay, dumako tayo dun sa power of the government, power of state. Meron siyang inherent power, tatlo ang inherent power niya. Taxation power, police power, and eminent domain. Taxation power, na-discuss ko na yan. Police power, simple lang. Sabi dito, is the general power of the state to enact the laws to protect the well-being of the people. Yun lang ang purpose ng class, ng police power, to protect us. Di ba? Protektahan tayo. Sino? Ng PNP, AFP, at Philippine Navy, Philippine Army. Di ba? Yun yung mga magpoprotekta sa atin. Okay? Next, power is the eminent domain. Ano ba yung eminent domain na yan, sir? Ang eminent domain plus simply the power of state to take the private property for public use after paying just compensation. Anong ibig sabihin yan? Kukunin ng government yung lupa mo. Kukunin ng government yung bahay mo kahit sa ayaw mo sa hindi, kukunin niya yung property mo. Bakit niya kukunin yan? Kasi kumare, maggagawa sila ng road widening. Kinuha mo yung daan Diba? Anong gagawin niya? Sisirain niya yung bahay mo. Kung ngayon, kung nakuha pa yung parte ng lupa mo, kukunin niya rin yun. Wala kang magagawa sa kanya yun. Pag mamay-ari yan ng gobyerno, hiram lang yan. Di ba? Hiram lang yan sa government. Ngayon, kahit na ayaw ko, sir, kukunin niya yun, pwede kang magreklamo, pwede kang umapila, pwede kang magdemanda. Pwede kang actually magdemanda. Ngayon, class, kahit na magdemanda ka, kung ang purpose naman ng government is for public talaga, tingnan mo, gagawa sila ng 50 kilometer na two-road widening. Yung bahay mo nasa gitna. No, gagawa sila ng paliparan. Yung bahay mo nasa gitna, ayaw mong ibenta. Di ba? Kung hindi mo ibebenta yun, paano mag-take off yung aeroplano? Di pagdadaan yung aeroplano, makikita, di nasa taas lang ng bahay mo. Anong gagawin ng gobyerno? Kahit sa ayaw mo sa hindi, kukunin niya yung property mo at babayaran niya. Just compensation. Pag sinabi nating just compensation, kung magkano lang talaga yung value ng property mo. Di ba? Sir, kung mare, pumunta ang munisipyo sa akin at sabi niya, kukunin ko yung property mo. Bibilin ko 100 million. Di ba? Sabi sa Florida, bibili sila ng lupa dyan. Magpapagawa ng bagong munisipyo, 100 million. Kukunin ko yung lupa mo, babayaran kita ng 100 million, pumayag ka na. Sabi sa'yo, pumayag ka. Binenta mo. Sir, na-exercise pa ang eminent domain doon? Hindi. Bakit hindi na-exercise? Kasi pinilit niya yung lupa mo Binenta mo. Ngayon, ma-exercise yung eminent domain kapag hindi mo binenta yung lupa mo pero kinuha pa rin yan ng government. Yun yung eminent domain. Kasi pag binenta mo yung lupa mo sa kanya, hindi eminent domain yun. Hindi nag-take effect yung power na kukunin niya yung property mo. Kasi binenta mo. Pero kung hindi mo binenta, kinuha pa rin niya, binayaran ka, yun. Doon gagana yung eminent domain. Okay? Kukunin niya yung property mo kasi ayaw mo. Di ba? Babayaran ka nga lang niya. Pero mababang halaga. Ang baba ng halaga mo para sa government, kawawa naman tayo, di ba? Parang siya
mababa yung pagtingin niya sa'yo, pero ikaw patay na patay ka sa kanya. Di ba? Ang hirap nun. Masakit yon, masakit. Kaya kung ayaw mong masaktan, hindi ka tao, di ba? Normal lang sa atin ang masaktan. Sino ba naman ang hindi nasasaktan? Okay? So, ayun yung tatlong power natin. Kung naka 5 pages pa lang ako. Okay. Comparison. Mabilis ang class. Comparison. Existing authority kapag sa tatlong power, government and private utilities. Purpose, taxation to support the government. Police power, ang purpose niya, to protect the general welfare. And eminent domain, isa lang ang purpose niya, for public purpose. Okay? Affected persons, sa taxation, parehas lang, community. And sa eminent domain, isa lang, owner of the property. Kasi yun lang involved government at saka yung owner ng property. Okay, next, amount of imposition. Tingnan niyo yung taxation class, unlimited. Bakit kaya unlimited ng taxation? Kasi unlimited ang pangangailangan ng gobyerno. Hanggat nasa mapa ng mundo ang Pilipinas, hindi mawawalan ng obligasyon ang gobyerno para sa tao. So unlimited ang makokolekta niya. Next is police power, limited. Bakit limited? Kasi nga sabi niya dito, limited to cover the cost. Ano example niyan? NBI clearance. Pag kukuha ka ng NBI clearance, pag mag-take kayo ng board exam class, kasi kukuha kayo ng NBI clearance, babayaran nyo nasa 200 pesos. Bakit limited siya sa 200 pesos? Kasi nga, kukunin lang ng NBI sa inyo kung ano yung ginastos niya. Hindi pwedeng kumuha siya na parang tax na unlimited yung pangangailangan niya. Di ba? Parang birth certificate din. Magbabayad ka na sa 200 plus, di ba? To cover the cost ng regulation. Okay? Next, eminent domain. O, tingnan mo yung eminent domain, sir, bakit no amount imposed? Kasi nga, class, hindi naman ng gobyerno ang maniningil ng pera. Ang gobyerno pa nga ang magbabayad dun sa property. Dun sa may-ari ng property na kukuhanin niya. Kaya no amount imposed. Okay? Wala silang i-impose. Di ba? Hindi sila ang maniningil. Okay, importance. Basahin nyo na lang yan. Relationship, limitation. Limitation, doon tayo sa eminent domain. Ang purpose lang para sa public. Kung ang purpose ng pagkuha mo sa property ko para kay mayor, hindi pa pwede yon. Private na yon. Just compensation, babayaran niya kung magkano lang yung value ng property mo. Police power, public interest, and due process. Ibig sabihin, class, bago ka ikulong, dapat dumaan ka muna sa proseso. Sa Pilipinas, class, no, ganito. Pag nakapatay ka, no, may ginawa kang krimen, hindi ka muna makukulong unless mapatunayan, di ba? Sa ibang bansa na pag ginalaan ka lang, di ba, makukulong ka na kagad. Kaya nga, it's more fun in the Philippines, di ba? Pag nakapatay ka na, hindi ka pa makukulong unless napatunayan ka. Sa ibang bansa, napagdudahan ka lang, hindi ka pa guilty, makukulong ka na. Di ba? Okay, may due process yan. And then taxation, meron tayong dalawang limitation, constitutional and inherent limitation. Meron tayong break mamaya, class? 20 minutes break. Okay, alam ko gutom na kayo, class. Diba? Yung mga di pa nag-lunch dyan. Okay? So meron tayong dalawang limitation regarding taxation, constitutional and inherent limitation. Umpisahan natin sa inherent limitation. Okay? Inherent. Pag sinabi nating inherent, class, existing na sa'yo. Hindi mo na maiiwasan na may ganyan ka. Kaya nga, inherent. Di ba? Meron ka ng ganyan. Merong ganitong limitation sa taxation kahit na wala tayong batas. Ano yung number 1? Territoriality. Anong ibig sabihin ng territoriality? Can be imposed only within the territories of the state. Ganito yung class. Nawala na si President. Tutulog na ito si President. Okay. Number 1, tax can only be imposed within the territories. Example, class. May business ako sa Guagua. Pwede ba akong singilin ng business tax ni San Fernando? Hindi. Kasi hindi ako sakop ni San Fernando. Ganun lang yung class. Si Philippines, sino ba ang pwede niyang i-tax? Yung mga nasa Pilipinas lang. Hindi niya pwede i-tax yung business o Amerikano na nasa US. Kung ano lang ang sakop mo, yun lang ang pwede mong i-tax. Kailangan ba natin ng batas diyang class? Hindi. Try mong i-tax yung Amerikano na nasa US. Palagay mo magko-comply sa'yo yun? Hindi, kasi wala naman siya sa teritoryo ng
Pilipinas. Kung sino lang ang sakop mo, yun lang ang pwede mong i-tax. Di ba? Very clear, class. Kung ano ang sakop mo, yun lang. Yung sa'yo lang. Yung sa kanya, hindi sa'yo. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng territoriality. Yung mga example kasi dito, class, sa libro nyo, sa ano ko, medyo complicated na to. No? Hindi ko muna gagawin komplikado yung bagay-bagay. Kasi pag ginawa ko ng komplikado yan, sasakit lalo yung ulo nyo. Hintayin natin yung proper timing kung kailan ko i-discuss yan. Tulad ng number 1. Tignan mo yung number 1 exception. Sabi niya, in income taxation, resident, citizen, and domestic corporation are taxable on income derived within and without the Philippines. Tingnan mo, class, ang sinabi niya. Meron siyang income galing sa loob ng Pilipinas at meron siyang income sa labas ng Pilipinas. Pero ang sinabi mo kanina, sir, hindi pwedeng i-tax ni government yung mga hindi niya sinasakop. Wala sa sinasakupan niya. Ito nga exemption. Yung mga corporation kasi, for example, si Jollibee, may mga branches sa nation worldwide. Si Jollibee kasi, since domestic yan, nag-originate siya sa Pilipinas, taxable ang income niya lahat within the Philippines and outside the Philippines. Di ba? Okay. Huwag na muna natin gawing komplikado, class. No? Generally, kung ano yung sakop mo, yun lang ang pwede mong i-tax. Madidiscuss ng example na ito, class, doon sa chapter 3. No? Alam ko maraming umiikot sa utak niyo. Okay? Sige. Any question, class? I will try to answer them now. Baka may mamaya may nalilito dito eh. Any question? Wala. Galing talaga ng kindness. Star section. Walang question. John Paulo, wala kang question? Wala po, sir. Clear naman ha. Clear ha. Pag may question kayo, class, huwag kayong mahiyang magtanong. Okay? Number 2. International Committee. Ano tong International Committee na to? Example ko nga dyan, consular offices not subject to income tax. For example, meron tayong Philippine Embassy sa US, sa Saudi, sa Taiwan, sa China. Meron namang embassy sa Pilipinas like US Embassy, China Embassy, Russian Embassy, di ba? Saudi Embassy. Ngayon, class, pumasok tayo sa agreement with another countries at ang agreement natin is ganito. Oy, Philippines, yung mga foreign embassies na nasa bansa mo, huwag mong isubject sa tax. Ngayon, yung mga embassy ng Pilipinas, ng Philippines, na nasa ibang bansa, hindi ko rin isa-subject sa tax. Meron tayong bilateral agreement. So ngayon, ibig sabihin, implement natin yan. Hindi kailangan ng batas para tayo ay required sa limitation na yan. Di ba? Kasi nga meron tayong agreement with other countries. Hindi ko itatax yung Philippine embassies, huwag mo rin itax yung embassy ko na nasa Pilipinas. So ayun yung example ng International Committee. Okay? Number 3, ito, class, hindi na kailangan ng explanation to. Ang purpose lang ng taxation is for public. Wala nang iba. So pag nangolekta ng tax sa'yo at ang purpose is para kay mayor, para sa private, hindi pwede yun. Limited tayo doon sa limitation natin na for public lang ang taxation. Wala nang iba. Number 4, exemption of the government. Oh, bakit sir exempted si government? May income si government. Bakit mo siya i-exempt? Question. Kanino ba mapupunta yung connection ni government? Di ba kay government? Pag tinax mo si government, anong mangyayari? May mangyayari ba? Wala. Bakit mo siya itatax? Itatax mo yung sarili mo? Para ano? Para may income ka? Expense mo yun eh. Income, expense. Income, expense. Wala namang additional funds eh, di ba? Huwag ka na magpakapagod. Kaya nga exempted right away si government. Class, no? Iba yung mga government-controlled and owned corporations. Example niyan yung NAWASA. Dati government ang may-ari niyan. Sino naghahawak ngayon? Yung mga GOCCs natin, di ba? Pero private companies pa rin sila. Okay? Like yung NLEX. Ang may-ari ng lupa ng NLEX, government pa rin. Hiram lang yan sa kanya. Di ba? Hiram lang sa NLEX yan. Yun nga, kung itatax mo pa yung government, sa kanya din mapupunta, wala ring silbi, class. Okay? Kaya redundant na siya. Exempted na agad. And then next,
Okay, next. Inherent limitation tayo, number 5. The legislative taxing power is vested exclusively in Congress and is non-delegable. So pag gagawa tayo ng batas class regarding taxation, manggagaling yan sa Congress. Di ba? Hindi pwedeng ipasa ng Kongreso. Di ba? From the Constitution natin na aprobahan ng mga senators natin at saka syempre ng ating presidente. Okay? Hindi pwedeng manggaling kay mayor yan. Mag-originate yan exclusively in the Congress. Okay? So, ayun yung non-del. Kaya alam nyo class, critical yung mga binoboto nating mga congressman. Yung mga senator kasi more on checking lang yan eh. Pero usually, ang gagawa talaga ng batas yung mga congressman. Di ba? Doon talaga mag-originate. Di ba? Pwede naman gumawa ng batas yung Senate natin. Pero yun nga, mag-originate yan sa Congress. Tulad nung yung Bayanihan, sino may gawa ngayon? Si Tito Soto, di ba? Pero, senator yan. Di ba? So, basta hindi pwedeng ipasa yung paggawa ng taxing power natin. Okay? So, yun yung 5 inherent limitation. Territoriality, international committee, public purpose, exemption of the government, and legislative taxing power is vested by the Congress. Okay? Any questions so far, class, before our break? I think I need a break. Any question, class? Sheena? Wala, sir. Clear naman lahat? Clear? Clear? Okay, sige. Let's have a 20 minutes break. Okay? We will back at 1 a.m. Yung mga sa mga hindi pa kumain, kain muna kayo. And then sa mga okay lang, magpahinga muna tayo. Okay? Let's have a 20 minutes break. Let's log in at 1 a.m. class. See you at 1 a.m. class. Thank you po. Okay.